Hindi natin maipagkaila na patuloy ang pagsialisa ng mga Filipino players natin sa ibang bansa upang maglaro sa Liga Overseas. Isa sa itinurong dahilan kung bakit pinili nila ang ibang liga ay ang pagiging practical. Halos times 3 kasi ang sinahod ng mga B-League players natin sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Sinakripisyo nila na malayo sa pamilya upang doon ipagpatuloy ang kanilang basketball career. Bukod sa salary ay ibang level na kasi ang competition sa Japan at KBL. Para na rin kasi silang naglaro sa NBA. Dahil mostly sa kanilang nakalaban doon ay may mga former NBA players. Kumpara sa Pilipinas ay nililimitahan lang ang height limit ng mga imports tapos isang import lamang ang makalaro bawat team. Well, hindi naman nagkamali ang Japan B-League at KBL sa pagkuha ng mga Pinoy bowlers dahil tila mas naging popular pa nga sila kontra sa CBA ng China. Sa katunayan ay tila ba nasasapawan na ang China ng Japan B-League. Kung salary naman ang pag-uusapan ay hindi may pagkaila na si Kai Sotto na ang may pinakamalaking sahod sa Japan. Ayon sa source, na umabot naman sa $240,000 ang kontrata ni Kai Sotto. Kung i-convert natin sa peso, ay aabot ito ng 13 million pesos sa loob ng isang taon. Well, alam naman natin na after ng stint ni Kai sa Japan, ay tutungo nga ito sa Amerika. Pero mukhang gagayahin yata ng Yokohama ang ginawa nila kay Kai Sotto noon, na kung saan ay pinapirma nga ng kontrata ng Hiroshima si Kai Sotto, na nakasaad sa kontrata na mawawalang bisa ang kontrata ni Kai sa Japan if ever na may NBA na kukuha sa kanya. Posible pang aabot sa $300,000 ang possible na maging offer nila kay Kai Sotto. Bukas mga idol, next game ni Kai, makaharap niya ang Ibaraki Robots. Importante ang maging laban nila dahil nagabol nga ang Yokohama para sa playoffs.